Radley POV. Abala ako sa pagbabasa ng mga kontratang dapat kong pirmahan, dahil nakaugalian ko na ito ang magbasa bago pumirma, mahirap na kasi baka may makasalisi. Nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. "Come in," I formally said, and I saw my secretary. "Excuse me sir, Mr. Guillermo wants to talk you." Formal niyang sabi at tumungo ako sa kanya, sininyasa na papasukin niya ang bisita. "Make us a coffee," turan ko pa sa kanya. Ano naman kayang sadya ng ama ni Ellie, at talagang pumunta pa rito. What a workaholic son-in-law I have. Hindi kaya nawawalan ka na niya ng oras para sa anak ko. Bungad niya na ikinatayo ko, ngumiti ako sa kanya at sinalubong siya. "Pa, what's brought you here?" Nakipagkamay ako sa kanya. "I personally came here to personally talk to you, sana ay hindi ako nakaka-esturbo." Umiling ako at sumenya sa kanya na maupo sa visitor's chair. "No, by the way what's the matter all about?" Naupo ako sa kaharap na upuan sa harapan ng lamesa ko. "About my daughter." Napalunok ako sa sinabi niya. Wala akong nakikitang emotion sa mukha niya, iba ang kanyang mga tingin, hindi ko malaman kung anong tungkol kay Ellie ang gusto niyang pag-usapan, wala akong nakikitang problema, maliban na lang kung nalaman nila ang tungkol sa anak namin ni Bianca. "I want you to know that I cut everything connection to my daughter's account." Ibig sabihin ay pinagkakatiwala ko na sayo ng buo ang anak ko, mula sa araw na ito. Wala na siyang matatanggap na kahit isang sentimo sa akin, sa totoo lang ay ayaw kong gawin ito, pero sa sinabi ng asawa ko, ito ang tama, he paused. "Naiintindihan ko po, akong bahala sa anak nyo." Sagot ko. Alam ko na ang ibig niyang sabihin, hindi na siya magbibigay ng allowance kay Ellie, at bilang asawa niya ako na dapat ang magbibigay niyon sa kanya, mga pangangailangan at kagustuhan niya. Gusto kong makasigurado na magiging maayos ang buhay ng anak ko sa piling mo, isang bagay lang ang hihilingin ko sayo. Pakamahalin mo siya higit pa sa pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya, sana ay hindi ka magsawa sa ugaling mayroon siya. Napahinto siya sa pagsasalita, nang marinig ang mahinang katok at pumasok ang secretary ko, na may dalang 2 basong kape. "Thanks." Saad ko nang milapag nito ang kape, at kaagad ring umalis. "Don't worry pa, I'll give everything she's needed and she wanted. I assure you that, lahat ng bagay na nakukuha niya noon, siguraduhin kong hindi magbabago yun, higit pa sa kung anong meron siya. I want you to know that I love your daughter, every single minute." Ngumiti ako sa kanya na ikinatango niya. "Mabuti kung ganun, aasahan ko yan Rad," sumimsam siya ng kape. "Ngayon malinaw na sayo, ikaw na ang baalang magpaliwanag sa kanya. Give her a kiss for me, I have to go." Tinap niya ang balikat ko nang makatayo. "I will," kaagad kong tugon. Nang makaalis siya kaagad akong bumalik sa upuan ko, at may tinawagan ako para makapag-transfer ng pera sa account ni Ellie, enough money to afford her wanted and she needed. Ayaw kong magtaka siya na walang laman ang mga cards niya. Eliza POV. Tiningnan ko ang mga damit ko sa closets, wala akong nabiling bago ngayon, dahil sa walang laman ang cards ko, pero alam kong madami akong damit na bago, na hindi ko pa nasusuot kaya pwedeng doon na lang ako mamili para bukas. Tuloy na ang pagdalo ko sa binyag ng anak ni Annie, lalo't pa siya ay boss ko ngayon. Buti na lang at tinanggap niya ako sa isang kondisyon, na magiging ninang ako ng anak nila. Hindi naman mahirap yun, kaya tinanggap ko na may mapagkakakitaan man lang ako. Ayaw niya nga akong gawing waitress, pero nagpumilit na ako, nakakahiya naman kung biglang nasa cashier ako, since wala naman vacant doon. "Hey!" Napalingon ako sa may pintuan nang marinig ko ang boses ni Radley. Napatingin ako sa wristwatch ko, 10:50 ng gabi. Naiisip niya pa rin palang uwiin ako. Akala ko kasi hindi na, sanay na akong mag-isa maghapon na walang text o tawag, parang wala nga akong asawa. Kinuha ko ang mga damit ko na nagkalat sa kama, sa dami ng hindi ko pa nasusuot, nahihirapan akong pumili ng kung anong magandang isuot, akala ko kasi hindi siya uuwi, kaya sinulo ko na ang kwarto. "Hi," tipid kong sagot sa kanya, habang abala sa paglalagay sa paper bag ng mga damit ko. Since nakalagay pa sa paper bag, kaya binabalik ko lang. "I didn't bother you whole day, how's your day?" Hindi niya ako inabala maghapon,
O wala talaga siyang balak na kausapin ako. Naglakad siya papalapit sa akin, at nang akmang hahalikan niya ako, kaagad kong iniiwas ang mukha ko sa kanya, dahilan para matigilan siya. Okay lang, sanay na ako na hindi inaabala. Labag sa loob kong sagot, at naglakad ako papunta sa closets, nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko, dahilan para mapatingin ako sa mata niya. Hindi mo ginalaw yung pagkain kaninang umaga. Sorry naging busy ako, don't worry lilinisin ko yun pagkatapos ko rito, nawala rin kasi sa isip ko. Nakalimutan ko na yun, paniguradong sira na, kasi kanina pang umaga yun nadatnan niya pa. That's not what I mean, kumain ka ba maghapon? Tangulang ang isinagot ko sa kanya, at inalis ang pagkakahawak niya sa akin. Hindi mo na naman na problema kung kumain ako o hindi, magpahinga ka na. Iniiwasan mo ba ako, Ellie? Alam kong may kasalanan ako sa'yo pero wag mo naman. Wala akong sinabi, wala akong ginagawa, wala rin akong hiniling na kahit ano mula sa'yo, wag mo nang simulan please lang. Putol ko sa sasabihin niya, at naglakad ako papunta sa closets, kaagad kong inayos ang mga gamit ko, at paglabas ko ng kwarto wala siya, paniguradong naglilinis siya ng katawan, kaya kinuha ko ang unan at kumot ko, dinala ko sa sala bago dumiretso sa kusina. Pagbukas ko ng mga pagkain na tinakpan ko kanina ay sira na nga, nasayang tuloy ang effort nila Shane, hindi ko man lang nakain. Nilagay ko sa basurahan ang mga panas na pagkain, at hinugasan ko ang mga kagamitan. Nakaramdam ako ng antok ng pagkatapos ko maghugas, kaya kaagad akong bumalik sa sala. Inayos ko ang mga throw pillow, kasya naman ako rito, isa pa may aircon naman, kaya parang nasa kwarto lang ako. Huwag mong sabihin na dyan ka matutulog. Bakit saan pa? Sa kwarto kasama siya. Tapos ano, busy siya sa phone niya, habang kausap si Bianca, kahit na doon na siya nanggagaling. Dito ako komportable, nahiga na ako at narinig kong naglakad siya pababa. Your father talked to me earlier he said. I know. Tumawag sa akin si mom about that. Don't worry, hindi ako hihingi sa'yo. Hindi ko mapigil ang tumulo ang luha ko. Kakatawag lang ni mommy sa akin, pagkadating ko rito sinabi niyang hindi na sila magbibigay sa akin ng pera, dahil may asawa na ako. Kaya naisip kong yun ang dahilan kaya wala akong pera kahapon. Well, wala naman talaga akong pera, kung may laman na iyon cards ko hindi pa. Rin iyon sa akin. Kay Radley yun. Yeah, but it's my responsibility to give everything you needed, and wants to make you happy. Do you think money make me happy? Kaagad kong tanong sa kanya. Nilingon ko siya at ngayon ko lang mapagtanto na nakaupo siya sa tabihan ko, habang nakatitig sa akin. Hindi kailanman nababawasan ng kahit ilang halaga ng pera na ilagay niya sa accounts ko, ang sakit na nararamdaman ko, ang pagtitiis na dinadanas ko. Isa lang naman ang magpapasaya sa akin ang maging akin siya ng buong buo, amin ng anak ko. Pero malabo nang mangyari iyon. Hindi kita tinatalikuran Ellie. Oo, may anak ako kay Bianca. Pero hindi ibig sabihin noon mahal ko siya. Ina siya ng anak ko, pero ikaw ang mahal ko, isang bagay lang naman ang gusto ni Bianca para sa anak namin, ang magpakaama ako sa bata. I am just doing my responsibility as a father, nothing more, you're my wife the girl. Sa papel, asawa mo ako sa papel, wala akong sinasabi na wag mong papanindigan yung bata, wala rin akong sinabi na wag kang magpakaama, sana nga yun lang ang ginagawa mo. Hahayaan kitang gawin lahat ng gusto mong gawin, kasama ang mag-ina mo, dahil alam kong doon ka naman masaya. Akmang pupunasan niya ang luha sa pisngi ko, pero inunahan ko siya. I can wipe my own tears. Wag mo na akong pagkaabalahan, masasayang lang ang oras mo. Kaya ko ang sarili ko, at kakayanin ko para sa anak ko. Salitang hindi ko matapos-tapos. Para sa atin, dahil mahal kita, kaya kong magtiis. Pagpapatuloy ko. You don't need to do that Ellie. Listen, I'm sorry about last time, I'm sorry for everything what I have done. I swear I didn't mean to hurt you. Tama na, inaantok na ako. Please, iwan mo na ako. Putol ko sa sasabihin niya, at tumalikod sa kanya. Hindi ko na naman narinig na kinulit ako, until I heard a footstep away from me. I cried silently.
Masyadong mababaw ang luha ko, bakit ganito ang sakit pa rin, kahit na alam kong sanay na ako. Sanay na akong mag-isa sa lahat ng bagay. Sa pagkain, sa pamamasyal, sa pagbibigay ng gusto ko para sa sarili ko, sa lahat ako ang nagpapagod para sa sarili ko, at para sa baby ko. Pagkatapos ng binyag na dinaluhan ko, isa na akong regular na waitress sa shop nila Ani. Paminsan-minsan napapatanong siya bakit ko raw ginagawa ito? Ngiti lang ang tanging sinasagot ko sa kanya, ayaw ko na may makaalam pa. Magdadalawang buwan na akong nagtatrabaho rito, masasabi kong okay naman siya dahil natutugunan ko lahat ng pangangailangan ko, nakakapag-ipon na rin ako para sa panganganak ko, nakapagpa-check up ako, nakakapagod pero sanay na rin naman ako sa trabaho ko, kaya masaya rin naman. Girl, number 25. Binigay sa akin ni Faye ang tray na may lamang pagkain, siya pala yung babaeng sumalubong sa akin ang unang araw ko ditong pumasok. Sige, kaagad kong kinuha ang tray, at hinanap ko kung nasaan ang customer na may number 25. Masama ang pakiramdam ko ngayon, pero kailangan kong kumayad, medyo nahihilo nga ako, pero hindi ko lang pinapahalata. Hello ma'am, sir, this your order. Nakangiting sabi ko, habang isa-isang nilalapag sa table ang pagkaing order nila. Thank you, babe, your favorite. Saad ng babae seems like she's familiar, may hawak siyang bata. Napatingin naman ako sa kasama niya, nanlaki ang mata ko nang makita ko siya, at kaagad akong bumaling sa babae, bago ako tumingin sa kanya. Akala ko namamalik mata lang ako, na si Radley ang nakaupo sa harapan, pero nang muli kong tingnan ang babae, doon ko naalala na siya si Bianca. Bakas sa mata ni Radley ang pagkagulat nang makita ako, hilok at may head to toe na siyang ikinayuko ko. Hindi niya alam na nagtatrabaho ako, hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon niya, ngayon na alam niya na. Enjoy your meal, ma'am, sir. Halos hindi ko na mabigkas ng maayos ang salita ko. Ramdam ko sa dibdib ko ang kirot at sakit, pilit akong ngumiti at muli ko silang pinagmamasdan. Sana ako na lang siya. Kaagad akong humakbang papalayo sa kanila, nang bigla akong makaramdam ng hilo, dahilan para mapatigil ako sa paglalakad, at muntik pa akong matamba. Ellie, rinig kong tawag sa akin ni Radley, siguro napansin niya akong muntik matamba, kaya naman kaagad akong humakbang papunta sa loob, nang mawala ng kaunti ang pagkahilo ko. Sa dami-daming shop na pwede nilang kainan, bakit dito pa? Sa lahat pa naman na pwedeng mag-serve sa kanila, bakit ako pa ang natuka na magdala ng pagkain nila? Ayos ka lang Ellie, muntik kang matamba kanina may sakit ka ba? Puna ni Faye sa akin. Umiling lang ako at ngumiti sa kanya. Siguro, sobra kang nagwapuhan sa lalaking iyon no? Oy, in fairness at titig na titig sa'yo, papalapit ka pa lang ang lagkit na kaagad ng tingin niya, mukhang gulat na gulat pa nga eh. Panunukso naman sa akin ni Bella. Tumigil ka nga dyan Bella. Sino ba naman kasing hindi mahihilo, kung yung asawa mo may ibang kasamang lumabas may anak pa? Napatingin ako kay Faye na nakakunot ang noo, ha? Ano bang alam niya? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, ako ang nasa cashier kanina, at nang iabot niya sa akin ang card niya, napansin kong kasal na siya, at yung singsing na suot niya, nakita ko na ang kapareho noon, tiningnan ko ang kamay ng babaeng kasama niya wala akong nakita, basta alam kong nakita ko na ang singsing na kapareho noon, at naalala kong sa kamay mo iyon nakita ko, ano tatanggi ka pa? Paliwanag ni Faye habang nakatingin sa kamay ko. Totoo ba yan girl ano? Totoo. Asawa mo ang gwapong. Hindi ito ang oras para sa daldalan, Mags ilabas kayo doon. Biglang pumasok sa kitchen si Ma'am Annie, na ikinatigil ni Bella sa kakatanong sa akin. Tumingin ako kay Faye at ngumiti siya sa akin, na para bang naawa. Basta alam kong ngiting dinadamayan niya ako. Oh, ayos ka lang ba? Namumutla ka Puna sa akin ni Ma'am Annie. Okay lang po ako ma'am. Ngumiti ako sa kanya. I told you just call me Annie, pahinga ka na muna baka naman napagod ka. Ellie, may gwapong naghahanap sa iyo sa labas. Biglang sulpot ni Bella, pero agad ring natigilan nang makitang kausap ko si ma'am. Ay sorry, joke lang pala. Nag-peace sign pa siya sa akin. Thanks God. Bulong ko sa sarili ko, akala ko kasi totoo. Are you in a relationship in a married man? Ha? I wonder why Ellie didn't use my money.
I thought she's using credit cards pero hindi. I check all of her accounts even her credit cards para bayaran pero wala. Hindi niya ginagalaw ang pera na inilagay ko sa ATM niya, yung cash na ibinigay ko sa kanya, hindi niya ginalaw kung saan ko nilagay. Nakapagtataka na meron siyang ginagastos na pera, pero walang bawas lahat ng binibigay ko sa kanya, iyon pala dahil sa nagtatrabaho siya. No way, this can't be. I really can't believe that she's doing this. Sinabi niyang hindi siya hihingi sa akin, bigay ko yun sa kanya, at responsibilidad ko na bigyan siya. She's working as a waitress. This can't be. What's with that face body? Kaagad akong napalingon sa pintuan. At nakita kong pumasok doon si Rev. What are you doing here? I frustrated brush my hair using my hands. Problem. I glare at him. Wala ka bang balak na sagutin ako Ogag. Naiinis na sigaw ko kay Rev. Ow. Timing naman sa bad mood. Pang-aasar ni Red na pumasok sa loob ng opisina ko kasama sila Ren. Ano namang ginagawa ng mga to rito? I don't have time for you guys, so get out. Pagtatiboy ko sa kanila. Ganyan mo ba ay trotto si Ellie baby kapag bad trip ka? Pinagtatabuyan. Ngumisi ako ng nakakaasar. I never push her away from me, pero siya kulang na lang ipagtulakan ako palabas ng pinto. Naiiling kong sabi. All the time this past month ganun siya sa akin. Her phone is always out of coverage. Hindi ko makontak-kontak, she's so cold to me. Sino ba naman kasing magiging masaya, kung may anak ka sa labas? Inis na tanong sa akin ni Ren. I saw her working. Napatingin ako kay Rev. When? Tak ang tanong ko sa kanya. Last time, pumunta kami rito para ipaalam sa'yo, if ever na di mo alam or ikaw ba mismo nagsabi na magtrabaho siya. Rev look at me seriously. I'm not crazy to ask her to work, I can give her a good life. I saw her today. This is so irritating. Sinipa ko ang swivel chair ko at humarap sa bintana, habang pinipigilan ang galit ko. I don't know why but seems she's weird. Rex commented. This is not the life I want for her, she will never gonna work again. I think I need to explain because on what she saw earlier. I don't want to think her negatively about Bianca and I. Eliza POV. Kailan pa Ellie? Hindi ba sapat ang binibigay ko? Kulang ba? Kulang ba para magtrabaho ka bilang waitress? Nagulat ako nang pagkapasok ko sa bahay boses kaagad ni Radley ang sumalubong sa akin. Ramdam ko ang galit niya sa bawat titig niya sa akin, napayuko lang ako habang nakatayo sa likod ng nakasarang pinto. Hindi, katulad ng sinabi ko, kaya ko ang sarili ko, at hindi ako hihingi sayo. Ginagawa ko lang yung bagay na kailangan kong gawin. Diretsahang sagot ko sa kanya, habang nakatitig sa mata niya. Kailan ka pa natutong magtrabaho ng ganon, daig mo pa ang katulong sa kaliwat ka ng utos? Hindi ka ba napapagod? Tumayo siya at lumapit sa akin. Nakakahiya naman kung perang pinagpaguran mo ang gagastusin ko, may binubuhay kang pamilya, ayaw ko nang dumagdag pa sa pasanin mo. Kaya kung buhayin ang sarili ko, hindi ka na nahiya. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong may makakilala sa'yo? Asawa ni Radley Manalo isang waitress. Sigaw niya sa akin na ikinaigtad ko sa pagkabigla, at di ko namalayan na tumulo ang luha ko. Nakita ko naman siyang natigilan. Huwag kang mag-alala hindi ko binibitbit ang pangalan mo sa kahihiyan, pero sa totoo lang walang nakakahiya sa ginagawa ko, talagang kinakahiya mo lang na ako ang naging asawa mo. Pasensya na Ikaw ang nahihiya para sa akin, bakit hindi mo pa ako hiwalayan? Siguro doon lang naman to papunta. Nakatingin sa kanyang mata na sambit ko, nakita kong nagkaroon ng emosyon sa kanyang mukha, hindi yun galit, reaksyon na pinagsisihan ang sinabi niya. Nagtrabaho ako para hindi umasa sa'yo, pero hindi ko akalain na kinakahiya mo pala ako. Sorry Ganito lang ako, siguro dapat na palayain mo na ako, total may pamilya ka na, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hindi ko na rin maramdaman na asawa kita, siguro dahil sa hindi na tayo katulad ng dati, siguro dahil wala ka ng oras para sa akin. Hindi ko na nga matindaan kung kailan kita nakasama, hindi ko na matindaan na ako ang dahilan ng iyong pagtawa, sa madaling salita, hindi na ako.
Hindi ko gagawin yang sinasabi mo, you must be follow me. Walang lalabas hanggat hindi ko sinasabi Eliza Manalo. From now on, you're not working anymore, you'll stay here, with the 5 servant, whether you like it or not. Don't you ever think to disobey me. Pilit akong ngumiti at tumungo sa kanya, ayaw ko nang pahabain pa ang usapan na ito, gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang i-relax ang sarili ko, dahil sa maghapon stress at pagod. About what you saw. It's okay, it's your responsibility, I understand. I am not asking for your explanation. I feel sorry. I'm sorry dahil naglihim ako sa'yo. Sorry kung nararamdaman mong pinapahiya kita. It's not my intention, ayaw ko lang na makadagdag sa puproblemahin mo. Putol ko sa sasabihin niya, at bahagya akong yumuko. I am sincere, kasi alam kong may mali ako. Wala ka bang sasabihin sa akin? He asked. Anong sasabihin ko sa kanya? Nakapag-sorry na naman na ako Ako na nga palaging nag-so sorry tapos, wait. Isang bagay lang ang hindi niya alam, that I'm pregnant. Ellie, he called me so calm and he walked towards me. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at nakita kong seryoso siyang nakatitig sa akin, mga ilang minuto akong naghintay sa sasabihin niya, pero wala akong narinig. Akyat na ako, kaagad kong iniiwas ang mata ko sa kanya, at naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa kwarto. Inilapag ko sa kama ang dala kong shoulder bag, at napaupo ako sa paanan ng kama. I was crying silently. Gusto kong ilabas ang hinanakit at sakit na nararamdaman ko sa pag-iyak. Wala naman akong ibang ginagawa kapag nararamdaman ko iniiyak ko lang ang lahat. Sa totoo lang gusto kong marinig ang paliwanag niya, pero naiisip ko pa lang na baka kasinungalingan lang ang sasabihin niya, mas mabuti nang wag ko na lang alamin pa. Kung ano ang nakita't narinig ko yun na yun. I feel so insecure, I feel so lonely. Naiinggit ako na nilalabas niya ang mag-ina niya, samantalang akong asawa niya tinatangihan niyang samahan. Hindi niya ako nagagawang kamustahin sa maghapon, sa pag-uwi naman niya masyado ng malalim ang gabi, hindi naman kami nakakapagsabay sa pagkain, kulang na lang hindi kami magkita. Ngayon, nagdesisyon siya para sa akin. Asawa ko siya at alam kong may galit siya sa akin, dahil sa paglilihim ko sa kanya, siguro sapat na dahilan na para mapatawad niya ako kapag sinunod ko siya. Mahirap man yun para sa akin na baguhin ang nakasanayan ko, pag-aralan ko ulit kung paano magsimula ng pwedeng pagkaabalahan. Lumipas ang mga araw na palagi lang akong nasa bahay, sinunod ko ang sinabi niya, hindi ako lumalabas ng bahay, nag-resign na din ako kahit walang formal na resignation kay Annie, okay lang sa kanya dahil mas mabuti raw yun para sa akin. Katulad ng dati nararamdaman ko pa rin na mag-isa ako, kahit na madami akong katulong na kasama sa bahay. Palaging busy si Radley, laging late umuwi pero may nagbago sa kanya. Iyon bang walang gabi na wala siyang dala para sa akin? He buy me expensive jewelry, branded bags, clothes, even shoes. Iyon wala akong hinihingi pero binibigay niya, sa iisipin na nagagawa niya akong bigyan ng kung ano-ano ay mapapangiti ako, pero may parte sa akin na nalulungkot ako. Aanhin ko ang mamahaling alahas, magagandang damit at branded na bags, kung hindi naman ako lumalabas. Hindi naman material na bagay ang gusto ko, all I need is his attention, his time for me. But since he can't give me. These past few days I can't understand what's going on me, sometimes I feel so sad, sometimes I'm lonely and feel alone. I hate him, but sometimes I really miss him, to the point I want him always on my side. This is the weird things I really felt, right now. I am lying on the bed while waiting for him, it's already 10 in the evening, I can't sleep, feels like I really missed him. Hindi ako makakatulog na hindi siya makikita at makakasama. Nakadapa ako sa kama, habang yakap-yakap ang unan niya, habang nakaharap sa pinto, inaabangan ko ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok niya. Siguro maghahanap pa siya ng pwedeng iregalo sa akin. Siguro may pasalubong na naman siya sa akin na magugustuhan ko. Ganito siguro kapag buntis ang daming challenge. Radley. Tawag ko sa kanya at napabangon ako sa kama, at tumakbo papalapit sa kanya, at yamakap ako sa likuran nang makita ko siyang pumasok sa loob ng kwarto, akala ko hindi na siya darating ang tagal ko nang naghihintay. Why are still awake?
I pouted nang maramdaman kong tinatanggal niya ang kamay ko na nakayakap sa kanya, pero kaagad rin naman akong napangiti, nang humarap siya sa akin, at hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap niya ako, kaya niyakap ko rin siya ng mahigpit. I miss you. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko habang nakayakap sa kanya, pinakawalan niya ako sa yakap niya, at hinalikan sa noo. I miss you too, go back to sleep Ellie. Utos niya at kaagad na umalis sa harapan ko. Pumasok siya sa walk-in closet at nang lumabas siya ay napakunot ang noo ko, nang makita ko siyang hindi nakapantulog kundi nakabihis siya. Kakarating niya palang aalis na naman siya. Kaagad akong sumunod sa kanya nang lumabas siya ng kwarto, maingat akong bumaba habang sinusundan siya, na nag-aayos ng suot niya. Saan ka pupunta? Gabi na kakauwi mo pa lang. He cuts me off. Wala akong oras sa mga tanong mong yan. Kailangan ako ni Bianca, hindi ko siya pwedeng pabayaan at basta-basta na lang iwan. You know the situation Ellie, need to go. Malamig niyang ani sakin. Kailangan ni Bianca. So ako pababayaan at iiwan niya. Bakit hindi ko ba siya kailangan? Parang may sumaksak sa puso ko, sa mga binitawan niyang salita. Ang sakit. Kailangan ka niya. So, inaakala mong hindi kita kailangan namin. Lagi na lang siya. Bakit mahal mo pa ba? Ex-fiancé mo lang siya di ba? Bakit kasi inanakan mo siya habang asawa mo ako? Asawa mo ako Rad. Mamili ka siya o ako? Naramdaman kong namumuuna ang luha ko sa gilid ng mata ko, pero pinipigilan kong lumabas. Ano bang klaseng tanong yan Eliza? Sa ayaw at sa gusto mo aalis ako. Hindi mo ako mapipigilan. Matulog ka na masyado nang, I cuts him off. So siya, ang dami mo pang sasabihin, pero wag mo nang ituloy alam ko na ang sagot mo sa tanong ko. Fine, sa kanya ka na, total lagi ka namang nasa kanya wala ka naman palagi sakin. Samin, sana kahit ngayon lang ako naman ang unahin at piliin mo, pero hindi, ex always win. Wala akong laban. Umiiyak kong sambit, dahil hindi ko na mapigilan ang luha ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Samin, what do you mean? Nanginginig ang boses na ani niya. Kailangan kita pero sinabi mong kailangan ka niya, sino ba naman ako para pigilan ka? Pinahid ko ang luha ko. Kanyang-kanya ka naman talaga hindi ba? Never ka namang naging sakin, kung aalis ka mas mabuti pang wag ka nang bumalik, dahil wala ka naman nang babalikan pa rito. Sambit ko. Nginitian ko siya tanda na okay lang na umalis siya. Pero ang ngiting iyon may kasabay na luha na umaagos sa aking pisngi. I can see the pain in his eyes, but I know his decision never changed. Aalis na sana ako nang bigla niya kung hinila papalapit sa kanya, at mahigpit na niyakap. Don't leave, natawa naman ako sa sinabi niya, don't leave. Bakit ako ba ang aalis? Sa pagkakaalam ko ikaw ang mang-iiwan sakin. Di ba dapat ako ang nagsasabi niyan sayo? Malamig kong sambit, at pinakawalan niya na ako sa yakap. Umiling siya na at pinupunasan ang luha ko. Babalik rin naman agad ako, pero sa sinasabi mo parang hindi kita maabyutan rito, wag ka namang ganyan oh. Sambit niya sa nagmamakaawang boses. Doon ka na kahit wag ka nang bumalik, total lahat ng tungkol sakin limot mo, pero pagdating sa kanya lahat tandang-tanda mo, ang dami nang nagbago sa atin, hindi ko alam kung bakit. Inalis ko ang kamay niya sa mukha ko, at tumalikod na sa kanya. Love no, that's not true. You're a very important person to me, a very special, aniya na ikinaharap ko sa kanya na may asar ng ngiti na nakaukit sa labi. Really? I'm important, special to you. Ow! Alam mo ba kung anong araw ngayon? Simpre hindi. Rad, it's our first anniversary. Now tell me, am I important? Special. Rad, if I am. Kahit inuwi mo man lang ako ng maaga, para sabay tayong mag-dinner. Kahit dun man lang maramdaman ko na special at importante ako sa'yo. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. See, he forgot about us. He forgot our first anniversary. Yeah, walang araw na hindi niya pinapakita sa akin na mahalaga at mahal niya ako, pero nang malaman mong may anak na siya, madami ang nagbago sa aming dalawa, dahil ang sakit eh. Ako ang asawa pero may anak siya sa iba, na palagi niyang inuna. Ang graduation day namin na inakala kong pinakamasayang araw naming dalawa na magkasama,
pero nagkamali ako. Iyon pala ang araw na hindi ko makakalimutan, araw na dinurog niya ako ng pinung-pino. Pero hindi ko naramdaman na importante at special ako sa'yo. Hindi ko naramdaman kahit ngayon lang, uunahin mo pa siya kesa sakin. Sayang lahat ng effort ko sa araw na na ako lang pala ang excited sa araw na ito, na hindi ko akalain na iliyak lang pala ako. Dagdag ko pa. I cuts him off again. Happy first anniversary. Sana may enjoy nyo ang gabing to. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko, at pilit ko siyang nginitian kahit durog na ako. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya, tumakbo na ako papaakyat sa kwarto. Pagkasara at lock ko ng pinto. Kaagad akong napasandal sa nakasarang pinto. Para akong nanghihina na uubusan na ako ng lakas. Kaya dahan-dahan akong napaupo sa lapag, habang nakasandal sa pinto, at malalakas na humihikbi. Pinaghandaan ko ang araw na to, tapos mauuwi lang pala sa ganito. Bakit? Bakit ko nararamdaman ang ganitong sakit? Bakit kailangan kong naranasan to? Masama ba ako? May surprise pa naman ako sa kanya, pero mukhang hindi niya na kailangan pang malaman. Actually graduation gift ko pa dapat ito sa kanya, pero hindi ko nasabi dahil sa nangyari. Pupuntahan niya si Bianca for sure, magtatagal siya roon dahil kailangan raw siya. Kailangan. Anong laban ko? Kailangan ko lang siya, at kailangan naman siya ni Bianca ng anak nila. Napahawak ako sa tummy ko, at masuyo ko itong hinaplos. Okay ka lang ba dyan baby ko? Sorry mukhang tayong dalawa lang lagi ang magkasama. I sob. Huwag kang magtatampo Nandito si mommy para sa'yo. Promise aalagaan at iingatan kita ng sobra, I love you my little angel. Mommy loves you. Always, pagkakausap ko sa maliit kong tummy. Yes. I'm pregnant. Ito sana ang surprise ko kay Rad ngayong first anniversary namin. Ang sabihin ko na dapat sa kanya na magkakaanak na kami, pero nauwi lang sa wala. Nakalimutan niya ang mahalagang araw naming dalawa. Kailangan ko siya, kailangan namin siya ng baby ko, pero mas gusto niya kay Bianca, mas gusto niyang puntahan ito kaysa manatili sa tabi ko. Hindi ako aasa na paggising ko nandito siya. Hindi na ako aasa pa sa kanya. I'm going to be a mother, I can't wait to see you baby. Sabi ko sa sarili ko, at ngumiti na para bang nakikita ako ng baby ko na buhat-buhat ko. I can't wait the day I was holding my baby, pero may part sa akin na malungkot, dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa baby ko, kapag lumaki siya na wala siyang kinikilalang ama, hindi ko rin alam kung tanggap siya ni Rad. I don't know if he want this. But for me my baby is the best gift and blessing in our first anniversary. I'm so happy baby, I said while caressing my small womb. I'm sorry because I can't promise that I can give my baby a complete family. I'm sorry kung hahayaan ko ang daddy niya na mapunta sa iba. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat, pero dumating si baby sa buhay ko, hindi ko kailangan ng lalaki, cause for now my baby is my priority. Ngayon pa nahanda na akong sabihin sa kanya ang tungkol sa baby namin, ngayon naman siya aligaga na balikan ang mag-ina niya. Siguro nga tama lang na nilihim ko sa kanya ang anak ko.